9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Nagulantang ang lahat matapos ang pagbagsak ng eroplano ng Air India na kumitil sa buhay ng hindi bababa sa 270 na katao. We are at the airport, just boarding. Goodbye, India. Katapos mong marinig ang tungkol sa kanilang mga huling sandali sa mundo, baka mapag-isip-isip mo na wala ka nang sasayangin pang sandali sa iyong buhay. Ito ang mga huling oras ng mga biktima ng Air India Flight 171. I can't explain. Everything happened in my eye. I can't. How did you manage to escape? I just. Makikita sa larawang ito ang isang masayang pamilya nakangiti sa eroplano bago lumipad. Ang 43 years old na ama na si Fratik ay isang doktor sa UK na nasasabik siyang sa wakas ay maililipat niya na ang kanyang buong pamilya sa India patungong London. Puno ng kagalakan si Fratik, isang pambihirang radiologist na mahiling magpatawa at masayahin. Sa katunayan, ng kanyang asawa na isa ring doktor ay kakahinto lamang sa kanyang trabaho sa India isang linggo bago ang kanilang flight. Ang kanilang mga 5 taong gulang na kambal na lalaki at 8 taong gulang na anak na babae ay natutuwa na magkakasama-sama silang buong pamilya sa ibang bansa at marahil ay nasasabik ding maranasan ng buhay sa ibang bansa at magkaroon ng bagong kaibigan. Ngunit sa isang iglap, ang malaking pangarap na iyon ay tuluyan ng nawala. Imagine kung anong takot ang bumalot sa mga batang ito sa huling segundo ng kanilang buhay. Gayon din sa pamilyang Nanabawa na bumiyahe pa sa isang kamag-anak para sa isang sorpresang pagbisita kasama ang kanilang 4 na taong gulang na anak na babae na si Sarah. Sila ay tapat na mga magulang na regular nagboboluntar sa isang Islamic school at ang kanilang anak na babae ay isang bibo at masayahin. In his free time, he enjoyed playing sports and socializing with family. Ngunit nakakalungkot dahil sa loob lamang ng ilang segundo ng paglipad ng eroplanong yun, lahat ng yun ay nawala. Samantala, ang married couple na ito na sina Fiona at Jamie ay nagpapatakbo ng isang spiritual wellness center at naging mga guest pa kamakailan sa TV ay napasama rin sa mga hindi pinalat. Ginugol nila ang isang huling mapayapang sandali na magkasama sa India. At the airport, just boarding. Goodbye, India. Goodbye. Thank you. 10-hour flight back to England. Habang naririnig mo ang kanilang mga nakakapagbagdamdaming kwento, nag-iisip ka na bang baguhin ang paraan ng iyong pamumuhay? Dahil para kay Kapitan Sumit Serval, ang isang matagal na niyang hiling sa buhay ay makasama ang kanyang ama. Si Sumit ay pumalo na sa higit 8,200 flight hours sa halos 3 dekada ng kanyang buhay sa pagtatrabaho ng pukpukan bilang isang veteranong piloto. Napakasipag ng mamang ito, puro na lang trabaho. Madalas niyang ibilin sa kanyang mga kapitbahay na bantayan ng kanyang ama habang siya ay nasa biyahe. Kaya naman isang linggo bago ang pag-crash, nangako siya sa kanyang tumatandang ama na malapit na siyang magretiro para tuluyan na siyang maalagaan at makasama. Sabat promised his old father that he will call upon landing in London. Ngunit sa kasamaang palad ay hindi man lang siya umabot sa Father's Day. Nauna pa siyang nawala sa mundo kaysa sa tumatanda niyang mahal na ama. Paano na ang ama niyang umaasa sa kanya? Sa halip, ang kanyang sariling ama nagluluksa sa kanyang pagkamatay pagkatapos niyang lisanin ang mundong ito gamit ang mga huling salitang ito. Thrust not achieved, falling, mayday, 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 mayday. Lahat tayo ay nabubuhay sa paniniwalang marami pa tayong oras sa planetang ito. Pero ang masakit na katotohanan, napakaikli lamang at ang masaklap, mas marami ang nasasayang. Tulad nitong magkapatid na babae na nasa edad 20s pa lamang,
Sinorpresa ang kanilang lola sa kanyang birthday. Akala nila marami pa silang oras upang gumala sa mundo, pero yun na pala ang huli. Ito namang debotong lalaking ito na tinupad lamang ang huling kahilingan ng yumaong asawa, na ikalat ang kanyang abo sa sariling bayan, ay hindi niya alam na mauulila ang dalawang anak na iniwan niya sa kanilang tahanan. Ang 22 anyos na ito ay humiling lamang ng pahintulot sa pamilya ng kanyang kasintahan na pakasalan siya, ay hindi niya rin alam na yun na pala ang huling pagkikita nila ng kanyang kasintahan. At ang newly engaged couple na ito na nagplaplano ng kanilang kasal, iniisip na marami pa silang pagsasamahan at pagmamahalan, ay tinuldukan agad ng isang trahedya. Ang mga taong ito, ang bawat kwento nila ay isang motivation sa atin para gumising tuwing umaga, dahil ang lahat maaaring mawala anumang segundo. Tulad ng mga masisipag na cabin crew na ito, na mga breadwinner ng kanilang mga pamilya, o itong mga mapagbigay na kababaihan na walang pagod sa pagtatrabaho at pagsusuporta sa kanilang pamilya bago sila pumanaw sa eroplanong yun. Maswerte pa rin tayo, ang mga ganitong pangyayari ay isang wake-up call sa atin. Pumili ng mas magandang buhay para sa ating sarili, mas balanseng pamumuhay. Dahil sa isang kisap mata, maaring mawala ang lahat. Ibahagi ang video na ito sa lahat ng iyong kakilala upang paalahanan ang iyong sarili at ang iyong mga mahal sa buhay kung gaano kahalaga ang iyong isang buhay. Okay, take off power set. We're losing altitude too fast. Falling. Mayday, mayday, mayday.